Ipagpapatuloy po ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang clearing operations ng mga spaghetti wires sa pakikipagtulungan ng Meralco at mga telco companies. Si Benji Durango sa Detalye Live. Benji? Dayan, tama ka, nagpapatuloy ngayong araw ang pagsasaayos dito sa East Santos Avenue, Barangay Sumilang para sa ika-4 na araw ng clearing ng mga pansit-pansit na kable dito sa Pasig City. Aburido ngayon si Mang Jun. Paano ba naman? Walang internet sa ilang lugar sa Barangay Sumilang, Pasig City. Kapag mayroon kami kamag-anak na may emergency, mahirapan kami makontak. Binaklas kasi ng Meralco ang mga pansit-pansit na wire na nakalambitin sa kanilang mga poste. 10 araw itong gagawin na nagsimula sa East Santos Avenue buhat noong Martes. Minsan kasi yung spaghetti wires nakalundo na, reachable na eh. So yung mga bata, siyempre concerned ko sila. Baka mamaya biglang bumaksak yun. Pre-magic ito ng Pasig City, katuwang ang Meralco at iba't ibang telcos. Bukod kasi sa kawad ng kuryente, target din ang mga kable ng telepono at internet na sala-salabat sa mga poste. Ito ang karaniwang dahilan ng short circuit, aksidente at paglundo ng ilang poste. Ito yung main fiber optic cable ng isang internet provider at kasama ito sa pinutol ngayong araw para ayusin. Now, dahil nga medyo malaking trabaho, mga 1 week daw, sabi nung kausap natin na isang contractor na internet provider, mga 1 week bago maibalik ito sa tamang linya, kaya mga 1 week din na mawawalan ng internet yung mga residente dito sa Barangay Sumilang. Tuloy, posibleng aabot sa 1 linggo bago maibalik ang normal na koneksyon ng internet. Sa 22 kalye ng Barangay Sumilang, 36 na poste ang kailangan linisin. May mga poste rin na nakatakdang palitan. Tsaka iniiwasan din namin yung mga illegal connections. Kasi doon sa yung wires na yun, may mga connections doon na illegal. Noong isang araw, napagkasunduan ng MMC na magpasa ang bawat LGU sa Metro Manila ng resolusyon upang agad na masimula na paglilinis sa mga spaghetti wires. Kailangan pong maiwasan na ito para hindi na po umabot sa pagkawala ng buhay. Dalawa po yung insidente na yan, last week lamang, may isa rin pong tumumbang poste naman dahil din po sa bigat ng wire. Imagine niyo po itong buong poste na to, kung tao po ang nabagsakan yan ay magkakaroon po ng serious injuries and maari pa pong umabot sa pagkamatay. Ang kanyang tinutukoy, ang dalawang magkakasunod na insidente ng pagbagsak ng poste sa Maynila na kapwa naging sanhi ng abala at pagkasira ng ilang ari-arian. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora at MMC President, nagkasundo na ang Metro Manila Mayors. Kailangan na lang kumilos ang Meralco at Telcos dahil kung hindi sila susuporta sa desisyon ng konseho, they do not comply, especially if they continue in their non-compliance, pwedeng i-revoke yung permits nila. pero may malaking ginagampanan ng barangay para maihanda ang mga residente tulad ng nangyari dito sa Barangay Sumilang. Beforehand, bago nag-start tong project na to, pinasify ko muna yung ng tao, in-explain ko na kailangan natin ng konting sacrifice. Kaya tiis pogi muna si Mang Jun. Okay lang yun kasi gaganda, lilinis ang lugar ng ng kapaligiran pati ng Pasig. Popogi rin naman daw ang lugar kapalit ng kaunting sakripisyo, oras na mawala ang spaghetti wires sa kanilang barangay. Dayan, makikita mo na nagkalat pa sa lapag ng iba't ibang kable ng kuryente, internet at ang cable na binaklas ng Meralco kahapon. Katuwang nila ang iba't ibang mga internet providers na apektado nitong clearing operation. Samantala, ang mga residente naman, kapwa tawad na muna sa abala, makikinabang din naman sila kapag natapos na itong pagsasayos. Dayan? Maraming salamat, Benji Durango.